Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros ko, mga kumpanyeras na nakikinig dito sa aking YouTube channel na Bueno Law and Beyond. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay madaling araw ng Biyernes, ika-29 ng buwan ng Nobyembre. Ilang araw na lamang, no? Disyembre na. So kahapon, no, Huwebes, ay nakarinig tayo ng isang balita mula sa isang well-known journalist na kung saan sinabi niya ng ating daw Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. ay nagpadala ng isang mensahe sa ating mga leader sa House of Representatives na kung saan ito daw po ay nakikiusap na wag nang isampa ang isang impeachment complaint laban sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. So, pag-uusapan natin to sapagkat sa aking pananaw, ito pong pagpigil kung sakasakaling may katotohanan ang balitang pinipigilan ng ating Pangulo ang pagsasampa ng impeachment complaint laban sa isang Vice Presidente who poses a threat to kill the President. No, titingnan natin kung ano ba yung mga posibleng epekto nito sa politika, sa ekonomiya, sa integridad ng kasalukuyang administrasyon. So madaming magiging epekto to sapagkat there will be significant dangers that may arise if ever there is truth to this message na nakikiusap ang ating presidente sa mga House leaders not to proceed with the filing of the impeachment complaint against the Vice President. Unang-una dyan, magkakaroon ng political undermining by not addressing the threat through the filing of the impeachment complaint. The president may appear very weak, a very weak leader and an indecisive leader. And this perception can undermine the president's authority and credibility within the executive branch and also from among the public. At hindi maganda ang perception na idudulot nito because it may further create instability, political instability and economic instability in the country. And this will definitely damage the reputation of not only of the president but of the present administration at pati yung ating reputasyon sa labas ng bansa sa international market ay definitely there will be a damaged reputation. So sa akin, no, if I will be asked if it is advisable to proceed with the impeachment complaint, definitely no, walang atrasan dapat dito because it poses a very serious danger not only to the president but to the national security. Tapos pangalawa dito, if the president is actually a very genuine threat to the president and to the national security, allowing them to remain in office without accountability will lead to further escalation of the situation. The vice president may feel very confident now if ever the impeachment complaint will not proceed. No, potentially kapag hindi nag-proceed yung impeachment complaint, that could lead to a crisis that could destabilize no the present government. Medyo hindi talaga maganda yung maidudulot nito sa ating bansa. Pangatlo, magkakaroon dyan ng party division. So yung refusal to act on the impeachment, like for instance, in this case, the president sent a message nga to the House leaders, if ever that is true, that would create a division among the party members. So within the circle of the president, magkakaroon ng division dyan. And the members of the party may be compelled to choose sides. And if that would happen, there will be factionalism that would weaken the cohesion and effectiveness of the governance no dito sa ating administrasyon na sana naman huwag mangyari sapagkat division na mangyayari diyan. Siyempre kung ako yung miyembro ng House of Representatives tapos atat na kami yung grupo ko na sampahan ng impeachment complaint ang incumbent vice president so that she will answer sa lahat ng accountability niya.
Pagkatapos may instruction coming from the incumbent president, tapos yung iba gusto i-file, nagkaroon tuloy ng division. That would weaken the cohesion and the effectiveness of the governance. Hindi magandang senyales kapag ginawa yan ng presidente. At kung may nag-advise man sa presidente na huwag ituloy yan or pigilan ng ating House of Representatives, ill-advise si presidente. So pang-apat, magkakaroon dyan ng constitutional crisis. Definitely, there will be a constitutional crisis. Pang-lima, magkakaroon ng public backlash dyan. Siyempre, katulad natin, mga ordinaryong tao na nadiskubre na ang vice presidente natin, no, kung sakasakaling mapapatunayan nga, napatunayan, na nagkaroon ng mga ebidensya na lumalabas na ang confidential funds ay hindi ginastos, no, ayon sa pinag-uutos ng batas, ay magagalit ang taong bayan. At ang unang-unang masisira dito, si presidente, kung malalaman na pinigilan niya ang Kongreso na ipagpatuloy ang pagsasampa ng impeachment complaint laban sa ating vice presidente. At ito ay hindi maganda sa parte ng presidente sapagkat pag nagkaroon ng public backlash dyan, definitely sirang-sira yung kanyang reputasyon. At dito na mangyayari yung sitwasyon na imbis na malakas ang puwersa niya sa 2025, baka maging lame duck to. At ang taong bayan ay maaaring hindi sumunod sa kanyang mga ini-endorso na kandidato na iboto ng taong bayan. So, imbis na sundin siya, sasabihin ay very weak and indecisive ang ating presidente. Imbis na magtuloy sa plano ng Kongreso, pinigilan, imbis na pinabayaan na lang ang Kongreso na isampay yung impeachment complaint. So because of that, mabubuo yung perception at yung dating sinabi ng dating Pangulong Duterte ng ating presidente ay isang weak and indecisive leader. So magkakaroon ng confirmation. So definitely, uulitin ko, hindi dapat pigilan ang Kongreso sa kanilang binabalak na magsampa ng impeachment complaint. Kung hindi man ma-file yan this week, dapat yan ma-file by next week. At pwede namang madaliin yan sapagkat nagkaroon tayo ng kasaysayan ng nakaraan sa pamumuno ni Joseph Ejercito Estrada na kung saan ng impeachment complaint once filed, pwedeng 2 linggo or 3 linggo yan ay maiparas, no? At upang mai-endorso sa Senado. 2 beses na nangyari, nagkaroon tayo ng rush impeachment, no, complaint. Unang-una kay Joseph Estrada, pangalawa yung kay Renato Corona or tsaka yung kay Merceditas Gutierrez, yung dating naging ombudsman. So hindi naman imposible na kayang tapusin yan ng Kongreso sa loob lamang ng 2 o 3 linggo. At kapag yan ay nangyari, definitely there will be a trial in the Senate, no? At nang matapos na yung problema na yan kasi the Vice President is actually a serious danger, no, sa ating presidente. Kung may katotohanan nga na siya nga ay nag-hire na ng killer to kill the president if something happens to her. Sa kabuuan, yung desisyon ng presidente kung may katotohanan na pigilan or i-prevent, no, ang ating House of Representatives to proceed with the filing of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte will definitely bring a very dangerous position for the president. Delikado yung sitwasyon na yan kung sakasakaling may katotohanan nga na pinipigilan niya ang ating House of Representatives to proceed with the filing of the impeachment complaint. It will definitely bring about political instability. There will also be loss of authority. And worse, no, yung mga taong sumusuporta sa kanya katulad ng yung kanyang mga loyalista, yung mga dilawan, yung mga pinklawan, and other civic organizations na sa kasalukuyan ang simpatiya ay nasa kanya, might withdraw their support to the president because of perhaps magkakaroon ng confirmation of a weak political leader and indecisive president na binibintang nga ng dating presidenteng si Rodrigo Roa Duterte.
So in order to avoid this kind of situation, if I were the advisor of the president, I would allow, hindi ako makikialam kung gustong isampa ng ating independent House of Representatives ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, bayaan mo. Huwag mong pakialaman sapagkat yan naman ay para na din sa kapakanan, hindi lamang ng taong bayan, kundi para na din sa iyong kapakanan at proteksyon sapagkat nag-pose ng serious threat ang ating Vice Presidente against your life, no? Hindi lamang sa buhay mo, kundi pati na din sa buhay ng iyong may bahay na si First Lady Lisa Marcos at pati na rin sa Speaker of the House of Representatives na si Martin Romualdez. So as not to affect your integrity in holding the office of the President, allow the House of Representatives to continue in the filing of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.